50% ng 100 pesos per voter. Alright, so good morning once again sa mga subscriber natin dyan sa USA, Canada at dito sa Pilipinas. At meron din tayong mga new subscribers sa Middle East. And shoutout pala sa mga new subscriber natin, Miss Angel, new subscriber natin yan. So, ano naman ang pag-uusapan natin ngayon? Dahil papalapit na ang pagbubukas ng ating Kongreso at Senado sa January 14, kung hindi ako nagkakamali. Ang nangyayari ngayon sa politika sa ating bansa ay mukhang nagkakaroon na ng kulay. So, papunta na tayo sa election period dahil next year 2025 ay meron ng election. So it's more than 1 year na lang at magkakaroon na naman ng election, at ito ang ating midterm election. So dito magkakaroon na naman ng mga panibago at bagong issue na lalabas. So ito yung bantayan natin. So sa ngayon yung isang balita na lumalaganap dito sa Pilipinas ay ang pagsusulong ng tinatawag nating People's Initiative. So itong People's Initiative na ito ay isinusulong ng Ako Bicol Party List, at isa si former Representative Alfredo Garbin na sumusulong ng People's Initiative. Kaya lang ang problema, yung People's Initiative nila ay mukhang hindi tama yung simula nito, kasi kaagad na puna ni Congressman Ed Silagman yung gawa ng ganitong People's Initiative. So according kay Congressman Lagman, na itong mga mayors ay nagkaroon ng meeting doon sa Bicol region. So pakinggan natin ang sinasabi ni Congressman Lagman. Meeting ngayon nabigay ng 50% ng 100 pesos per voter. At sabi, susunod yung balance 50%. Kaya yung mga alkalde ay nakatanggap ng partial para doon sa pambayad sa mga pipirma sa petisyon. Tingin dito, ang meeting ngayon nabigay ng 50% ng 100 pesos per voter. At sabi, susunod yung balance na 50%. Kaya yung mga alkalde ay nakatanggap ng partial para doon sa pambayad sa mga pipirma sa petisyon. Tingin dito ng petition buying kung marangal at makabayan ang sadya ng People's Initiative. Why buy the People's Will? Pagbili. Okay, so sinasabi ni Congressman Ed Silagman na itong Ako Bicol Party List ay namimigay ng pondo para sa pagsisimula ng People's Initiative. At balita rin natin na magsisimula yung ihahain nila ang People's Initiative na ito sa Kongreso sa pagbukas ng third regular session, I think ngayong January 14. So tingnan natin. So magandang development ito. Ako pro chacha ako, no? Matagal nang na antala yung people's or yung charter change, kasi kailangan talaga yung pagbabago ng ating constitution para maging akma ito sa current situation. So hindi naman na pro or gusto mong palitan yung constitution ay ito ay masama na, no? Kasi
hindi pa naman yung pagbubukas ng constitutional provision ay hindi pa naman yun ang pagbago ng constitution. Marami pang mangyayari diyan at yung mababalangkas nilang pampalit doon sa provision na yon ay pagbobotohan pa through referendum. So ibig sabihin, hindi naman na kahit na binuksan mo na yung or pinalitan mo yung wordings ng constitution, hindi yun absolute na yun na kagad yung mangyayari. Hindi pa. Kasi magkakaroon pa ng referendum yan. Kapag ka nanalo dun sa referendum, that's the time na magti-take effect yung ginawang constitution after ma-promulgate na or after na siya na ma-ratify ng ating kongreso. Okay? So, yun. So, ano ba yung People's Initiative? So, meron akong 1987 Constitution dito. Sinabi dito sa Article 17, Section 2, amendments to this Constitution may likewise be directly proposed by the people through initiative upon a petition of at least 12% of the total number of registered voters. So, yan yung unang paraan, or yan yung unang tawag dito, parang clause, no? Ito yon. So, kailangan merong 12% na voting population. Pero meron pang pangalawa, meron pa siyang pangalawang condition, no? So, sabi dito, of which every legislative district must be represented by at least 12% of the total registered votes therein. So, ibig sabihin, dalawa yung kondisyon. Kailangan meron kang 12% in total population and total registered voters, and every legislative district dapat ay merong 3% na representation or 3% ng registered voters na nakapirma doon sa kanilang petition. So yun, so dalawa. So kaya lang ang nangyari, naging controversial yung kanilang initiative dahil merong 100 pesos na budget allocation. Pero para saan ba yung budget allocation? Yun yung hindi pa natin na identify or hindi natin nahimay, no? Saan yun? Pero sinabi ni Congressman Lagman, para yun sa per voters. So, ini-insinuate ni Congressman Lagman na ibabayad ito doon sa pumirma. So, doon sa pumirma. Naalala ko dati nung panahon ni President Ramos, no? Nung panahon ni President Ramos, yun din yung kanilang gustong gawin, no? Charter change through People's Initiative. So, yung People's Initiative nila, nagpakalap sila ng pirma. Isa rin ako sa pumirma doon. Pero yun yung kanilang papalitan ay ang, I think, yung political or yung structure ng ating government, no? So, ito naman, ang kanilang papalitan ay ang paraan ng pagboto ng Kongreso at ng Senado. Kasi yung Kongreso, sinasabi nila na voting jointly, yung sinabi naman ng Senado is voting separately. So, merong dalawang interpretasyon na hindi ma-reconcile hanggang ngayon kasi pinipilit ng Congress na jointly. Pero, clear naman sa ating mga batas, sa ibang mga batas na it's always voting separately, no? So, yun yung nagiging problema kung bakit nagkakaroon ng gusot, no?
between two chambers. Pero ito yung People's Initiative na ito ay hindi makakaapekto doon sa mga provision ng batas or ng constitution. Hindi siya makakaapekto in general. Wala siyang maapektuhan na provision kasi yung kanilang isinusulong is only People's Initiative through napapalitan yung wordings ng voting jointly and voting separately. Ang problema, ang gustong gawin ng Congress o ng lower house ay lower chamber, gusto nila voting jointly. Paano pag nag-ratify, papunta na ng Senado, hindi rin mapasa-pasa yung kanilang mga initiatives, yung charter change nila. So yun, kaya gusto nila maging People's Initiative at tao na mismo yung magdidesisyon kung papayag ba sila na magvo-voting jointly or magvo-voting separately. So ito yung People's Initiative na kanilang sinusulong. So ngayon, ito yung stepping stone nila. Stepping stone pa lang ito papunta doon sa big events. Kasi nga hindi makasulong, hindi may sulong ng Congress yung kanilang mga charter change agenda dahil napipigilan sila ng Senado. So paano nila gagawin ito? So upang isulong nila ang kanilang charter change, kailangan magdesisyon ang dalawang chamber ng pareho. Ang problema, yung Senado ayaw sa charter change. Ayaw ng Senate yon na magkaroon ng charter change. Ang gusto ng Senado, the same lang, bicameral, pero yung gusto naman ng Congress ay unicameral. Kasi kapag ka nag-unicameral nga, yung Senado ay mawawala na ng powers. Diba? So wala na yung Senado, parang sinasabi mo na i-abolish mo na yung Senate. No? At bababa na sila sa Congress lahat. So parang ganun yung nangyayari. Kaya nga yung charter change na yan ay hindi makapasa-pasa sa Senado. Ang boto ng petitioner para nga sumang-ayon sa tinatawag na People's Initiative ay pinagbabawal ng Omnibus Election Code in relation to the initiative and referendum. Malaman kung saan galing ang pondo, pero ang nandoon sa meeting ay mga ranking members ng Ako Bicol party list. At yung mga nagbigay ng pondo ay yung mga Ako Bicol coordinators. So yun, so sinasabi na yung nagbigay ng pondo ay ang mga coordinators. Ang tanong, para saan ba yun? Ito ba ay para sa mga botante o ito ba ay para doon sa mga tao na magdadala ng papel papunta doon sa mga barangay na magpapapirma? Kasi posibleng itong 100 pesos na to, budget ito para doon sa mga taong magdadala ng papel sa bahay-bahay kasi mag-hire sila ng tao. Sino ngayon yung magpapapirma sa mga tao? So, yun yung tingin ko dyan. Ang tingin ko, hindi ito vote or petition buying, kundi ito ay sinusupport lang nila yung mga posibleng i-hire na mga tao na babayaran nila. Siyempre, hindi naman pwedeng magkaroon ng initiative na walang budget. Meron talagang budget. Kasi yung mga tao na gagamitin mo para magdala ng papel at magpapirma sa bawat barangay at yung mag-e-explain doon sa mga tao ng pinapirmahan nila, dapat ay merong budget. Kasi hindi naman pwede na hindi sila sumakay. Siyempre sasakay ang mga yan, papasahe, pagkain nila, no? So sweldo nila per hour. So siyempre meron yan. Meron talagang budget yan. Yun. So, kailangan talaga na merong budget. Ang tanong, ito ba ay para sa mga tao na pipirma o ito ay para sa mga tao na magdadala ng papel doon sa barangay?
Okay. Okay, so yun lang, no. Yun yung nakikita natin dito sa charter change. Pero magandang simula ito, or magandang simula sana ito kung hindi ito nabahiran ng pagdududa. Ano? So kaya lang nangyari, nagkaroon siguro ng disinformation, hindi na disseminate ng maayos yung informasyon, at meron ding mga balita na itong mga local government officials ay bibigay ng or yung mga higher ups ay nagbibigay ng at least 20 million fund, DSWD fund, TUPAD, MAIC ng DOH, at iba pa yung iba pang mga ayuda ng gobyerno. So ito yung mga isang promise na binibigay din sila sa kanila, pero hindi rin naman ito confirm, no. Wala pang nagko-confirm. Isa lang yan na narinig ko yan kay Senator Amy Marcos, na nagsabi na yun nga, no, merong mga government officials na nag-o-offer ng 20 million sa local government para dito sa charter change na to. Okay, so magandang simula yan. Gusto natin na maisulong yung charter change dahil it's almost 30 plus years na yung constitution natin, since 1987. At wala pang nabago kahit isa dyan sa ating constitution. So maganda rin yung constitution na nag-i-evolve. Merong provision yung constitution natin na pwede itong buksan every 5 years. So I think this is the right timing. Ito na yung tamang panahon na simulan natin yung pagbabago sa ating constitution. Maybe yung constitution natin hindi na siya conducive sa ganitong panahon. At hindi naman siguro masama kung susubukan nating buksan ng isa sa mga provision, like economic provision na sinasabi ng mga businessmen at ng ibang mga senador, na pro sila doon sa, or payag sila doon sa pagsusulong ng economic provision. So yan yung isa sa mga simula dyan. And then aside from that, meron din mga proposal na to change the term limits of the public officials, no. So siguro medyo madugong usapan yan, yung pag-change ng term limits, but para sa akin approve ako dyan, basta mailatag ng mabuti, maipaliwanag ng maayos sa mga tao. Pero siguro yung hindi ko papayagan or hindi ko iso-support yung pag-change ng ating political system. Yung political system, I think yun na yung mahirap palitan, no? From presidential to federalism, from presidential to from bicameral to unicameral, so medyo mahirap yan. But in general, pagdating sa pagsabihin natin economic provision, payag ako dyan, at so support natin yan. At dapat bigyan din natin ng konting chance yung ating mga mambabatas na balangkas ng magandang provision sa ating constitution. Actually, maraming mga provision sa constitution na hindi naman talaga nag-work, no? At I think may mga dapat tayong palitan rin dito, or may dapat tayong idagdag, no? So at least kung pwede nating dagdagan o pwede nating palitan, bigyan naman natin ng pagkakataon na mag-evolve yung ating constitution. Okay? So yun lang muna. Salamat at magandang araw po sa inyong lahat.